Magandang araw po sa lahat ng nakikinig sa programang ito. Itago niyo lang ho ako sa pangalang Denise. Kung ide-describe ko yung ugali ko, isa po akong maingay na babae. Hindi po ako mahinhin. Napakagasla ko po kumilos at napakalakas ko tumawa. Basta maingay. Hindi tipikal na ugali ng babae na napakahinhin. Kaya palaging sinasabi ng tatay ko na pagpupunta po daw ako sa mga bagong lugar, ay wag ko daw ipapakita yung ganong ugali dahil baka may mabulabog ako at pwede ko pa po daw ikamatay. Tubong Maynila po ako at ang tatay ko po, tubong Ormoc City. Napadpad lang siya dito sa Maynila para daw magawa niya yung American dream niya. Kasi po, ang buhay Maynila ay American dream po para sa mga taga-probinsya. Kaya lahat po ng mga taga-probinsya, pinapangarap po talaga nilang makarating sa Maynila. Fast forward po, 23 anyos na po ako. Nang isang araw, bitbit po ako at dinala ako ng kasintahan ko pauwi sa bahay dahil sobrang nanghihina at nagsusuka ako. Noong mga oras na yun, nakala ko typical na sakit lang na inaatake ako ng anemia at ulcer. Kasi gano'n naman po ako eh. Tapos yung pakiramdam ko parang mamamatay na ako. Pahiga akong binagsak sa kama nun dahil lantang-lanta na talaga ako. Pagkakita sa akin ng tatay ko, bago ko palang maipaliwanag at ipaliwanag ng kasintahan ko kung saan kami galing at kung ano ang nangyari sa amin ay agad sinabi ng tatay ko na pagalit, sumigaw na, hindi nila tayo nakilala. Bakit hindi mo ginawa yung tinuro ko sa inyo? Bakit hindi ka nagpakilala? Litong-lito ako nun, Ma'am R. Sabay, agad-agad umalis yung tatay ko pagkasabi niya nun. Tinanong pa nga ako ng kasintahan ko kung ano ba daw yung sinasabi ng tatay ko. Na hindi ko daw ginawa at bakit hindi daw ako nagpakilala. Hindi na lang ako sumagot pero kahit ako hindi ko alam kung alin ba dun sa mga tinuro niya sa akin ang hindi ko ginawa. Ang dami-dami nun. Pero parang sa isang banda, alam ko na. Hindi na lang ako nagdahilan para hindi na humaba yung kwento. Para hindi na rin magsalita yung mga kapatid ko na nandun dahil alam din naman nila yung tinuro sa akin dahil tinuro din sa kanila. At para hindi na marinig pa ng kasintahan ko yung tungkol pa sa bagay na yun. Ma'am R, kung hindi ako nagkakamali, at ang bagay na hindi ko ginawa ay yung orasyon na tinuro sa amin, sa aming magkakapatid nung 10 years old pa lang ako. Yun ang pinakaunang dasal na tinuro sa amin ni Papa. Bale, ang gagawin namin, pag bago pa lang kami sa lugar o unang salta pa lang kami sa isang lugar, ay may hahanapin kaming bagay sa paligid at kakainin namin. Kakainin po namin tapos may babangkitin kami na dasal. Hindi ko na po sasabihin kung ano yun dahil lihim na karunungan lang po yun ng angka namin. At yun po daw yung paraan para ipakilala sa mga elemento at engkanto kung ano-ano pang mga laman loob sa mga manggagamot o anuman. Sa anumang hindi normal na hindi natin nakikita. Ipakilala kung saan angkan kami galing. At ang gumagawa lang po ng practice na yun ay galing po sa isang partikular na angkan ng mga manggagamot o anuman. Marahil kauri din nila na
Pag ginawa po namin yun at nakilala nila kami, ay hindi po daw nila kami sasaktan. Bale, ang sistema po kasi sa mga ganyan, sa mga ganyang bagay, hurim-hurim, hindi ko alam. Masyado po akong modernong babae para maniwala sa mga ganyan. By level po daw yung mga kapangyarihan ng mga ganyan. Level yung mga kapangyarihan at kakayahan ng bawat angkan. Sabi ng tatay ko, kaya po daw hindi nagagamot ng isang babaylan o albularyo ang isang karamdaman na gawa ng kabilang panig ay hindi dahil sa huli na tulad ng mga napapakinggan natin sa mga kwento dito. Hindi dahil sa sasabihin ng albularyo na huli na, 3 araw na, matagal na, hindi mo pa agad pinatingin sa amin, hindi po daw yun ganun. Ang dahilan po daw niyan, hindi po daw pantay yung antas na kapangyarihan ng gagamot na albularyong nilapitan mo, babaylan, dun sa gumawa ng karamdaman sa'yo. Dapat po daw, kung malakas po daw ang bumibira sa isang tao, ay dapat humanap din siya ng gagamot sa kanya na may pantay po na karunungan at kapangyarihan. Napapantay po dun sa gumawa nun, na sumpa man kulam, para gapiin po yun. Dapat po pareho para malunasan po yung kahit na anong sumpa, kulam, o epekto ng kahit na anong elemento. Kwento po na sa amin ng tatay namin, balanse na ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay sa mundo. Dahil ganun po daw tayo kamahal ng Diyos. May mga malalakas nga po na itim na mahika na nakakasakit sa tao kaya hindi po daw papayag ang Diyos na walang kontra sa ganong kapangyarihan na nakatira din dito sa lupa. Dahil kung ganun po ang sistema, maghahari po ang kadiliman at kasamaan. Kaya hindi po papayag ang Diyos sa ganung sistema. Kaya dapat, kung may bibira po daw sa atin na napakalakas na mahika, itim man yan na nakakasakit, ay hanapin po daw natin yung nilaan ng Diyos na gumamot sa ganong kalakas at ganong klase ng kapangyarihan. Kaya meron pong angkan-angkan or bloodline na nakaklasify sa antas at lakas ng kapangyarihan ng bawat isa. Kaya sa mga kwento na tuluyang nakukuha ng engkanto o ano pa mang sumpa, napatay na daw yung mga sumumpa pero meron pa rin daw pong sumpa kahit napatay na po daw at hindi na po daw malunasan. Sabi po ng tatay ko, mas mainam po daw na humanap kayo ng papantay na lakas ng kapangyarihan ng mga nilalang na yon. Sabi pa po ng ama ko na ang nakakalungkot po daw, yung mga albularyo at babaylan, manggagamot, ay mga nasa liblib na lugar, mga liblib na baryo at probinsya na medyo advanced na kahit na medyo advanced ang civilization natin at yung pamumuhay natin, nandun pa rin po daw sila nakatira. Yung iba naman po, hindi naman po daw mukhang albularyo talaga. O yung mga makalumang babaylan na alam natin sa TV o sa palabas. Kasi po yung iba po sa kanila daw, nakatira sa mga high-end subdivision at nakakotse pa. Kaya sabi ng tatay ko, mag-effort po daw talaga tayo na hanapin sila. Dahil meron pong nilaan ng Diyos para gapiin ang kahit na anuman at gaano kalakas na pwede makapanakit sa tao. Hindi ko na tinanong kung ano kami, kung masama ba kami o mabuti ba kami, kung anong antas namin sa sinasabi ng tatay ko. Malay ko dun, wala naman po akong interes sa mga ganong bagay. Balik po tayo sa sitwasyon kung saan naghihingalo na ako sa sakit. Bumalik po yung tatay ko. May dala siyang dahon, mga dahon-dahon. Puro dahon-dahon na lang. Lagi namang dahon-dahon.
Tapos kumuha siya ng hibla ng damit ko, buhok ko, ewan ko ba kung ano-anong ginagawa ng tatay ko. Puro na lang kasi ganun. Lumaki na ako na ganun. Ganun yung tatay ko, nagpapausok, dasal-dasal, ritual-ritual. Nagagalit nga siya sa akin kasi kinukontra ko daw yung ginagawa niya, yung mga kapangyarihan niya. Ewan ko. Talaga, ewan ko ba, hindi ako nagpapaniwala. Siguro, sa ibang parte, nagpapaniwala po ako, pero hindi po ganun as in 100%. May epekto po daw kasi yun sa ginagawa niya pag kinukontra po daw nung nilulunasan. Ay, ewan ko talaga. Hanggang ngayon, habang sinusulat ko tong kwentong to, kontrang-kontra pa rin ako. Yung dahon na yun, akala ko anong gagawin niya. Kung ilalagay niya ba sa tiyan ko, ano, katulad ng ginagawa niya. Akala ko papainitan tapos ilalagay sa tiyan ko para gumaling ako. Abay, hinampas ba naman sa akin? Naramdaman niya daw kasi na kinukontra ko daw yung mga ginagawa niya. Pasensya na talaga, Ma'am R. Hindi talaga ako nagpapaniwala sa ganyan. Ayun, nag-insenso, kung ano-anong ginawa. At nalaman po ng tatay ko na galing po daw ako sa bahay na may puno ng sampalok. At umupo po daw ako dun at nagsigaw-sigaw daw ako dun. Kaya pinagalitan niya ako dahil daw ginambala ko daw yung mga nandun. Gulat na gulat po ako. Gulat na gulat din yung kasintahan ko na nagdala sa akin sa bahay namin. Na kung paano niya nalaman na dun kami galing. Na may puno ng sampalok dun. Galing kasi kami sa bahay ng kaklase ko sa may puno ng sampalok sa tabi nun. Doon po kami nagkwentuhan. Kasi nakakaya naman kung sa loob po ng bahay nila, siksikan po. Napakadami po namin. Kaya doon na lang po kami sa labas ng sampalok. Andun ako, nagsasalita, nakikipagkwentuhan ako sa iba kong kaklase. At tama po yung tatay ko, hindi siya nagkamali. Ako po yung pinakamaingay na tao doon. Ang siste pala, gusto na nila na tuluyan ako. Dahil may nagambala daw ako na itim na galit na lamang lupa. Bale, Ma'am R, ang mga lamang lupa po, medyo maiksi po yung pasensya nila kumpara sa ibang elemento na alam natin. Inahamin ko na kasalanan ko din dahil habang nagkukwento ako sa mga kaibigan ko nun ay nag-action-action pa po ako. At alam ko rin sa sarili ko nung habang nagkukwento ako, pasigaw-sigaw po ako at patakbo-takbo pa. Ganun po kasi ako magkwento para mas ma-feel ng mga audience ko yung kwento ko. Ina-action ko. Tapos, sumisigaw-sigaw ako para mas maramdaman nila. Naamahan ako po yun sa tatay ko. Pero sabi ng tatay ko, wag po daw ako mag-alala dahil nagpakilala na daw siya dun sa mga tumira sa akin. At pag hindi po daw ako gumaling sa loob ng 3 araw, ay pupuntahan na daw namin yung puno na yun. Salamat po sa Diyos at sa ikatlong araw, yung maayos na po yung pakiramdam ko. Nagdag pa ng tatay ko, nagmamakaawa siya sa akin na kahit daw hindi ako naniniwala sa kanya, kahit yung ritual na lang daw yun yung gawin ko. Dahil kahit makapatay pa daw kami o makasakit kami ng kahit na anong entity na hindi nakikita, ay hindi daw kami papatayin o gagalawin o babalikan dahil hindi daw nila bibirahin ang angkan na pinanggalingan namin. Kaya mula nun, pinapractice ko na kasi nasampulan na ako. Kahit ang dumi-dumi nung kakainin ko. Pero may oras po yun, dapat mabilis. Mabilis mong kakainin, sabi mabilis mong dadasalan. Tapos, hindi ko na po ikukwento kung paano gawin. Basta uunahan mo sila. Pinapractice ko na kahit hindi ako naniniwala. Kasi muntik na nga akong ma-deadlock sa ganun. Pero ang tanong sa isip ko ay kung ano ang pakilala ni Papa sa mga bumira sa akin. Kung nagpakilala talaga siya. At kung ginagawa ko man yung ritual na yun, makikilala ako bilang ano. Kung paraan man yun ng pagkakakilala, paano ako makakilala ng mga sinasabi ng tatay ko na hindi nakakita?
Makikilala ba ako bilang manggagamot, mangkukulam, babaylan, engkanto, lamang lupa, itim na elemento, multo, kapre, ano ba? Natulad din nila? Sino ba kami para dapat makilala nila? At gaano kami kalakas na kahit sabi ng tatay ko kahit saktan ko pa daw sila o makapatay pa daw ako ng katulad nila pagbibigyan na lang daw kami. At hindi na lang kami sasaktan dahil galing kami sa angkan na meron kami. Nagdadasal ko na lang ngayon. Sana hindi kami galing sa masasamang elemento o ano man. Dahil Ma'am R, may takot ako sa Diyos. Nga pala, base naman po sa pagkakasulat ko ng kwentong to, isa po akong babaeng walang interes sa mga lihim na karunungan. Pero kahit ganon, madami pa ding naituturo sa aming magkakapatid ang aking ama. Mga dasal-dasal o ano-ano. Nalimutan ko na nga ho yung iba. Dahil dapat po daw, ipasa yun sa mga angkan. At siguro, ikukwento ko na lang yung mga iba pag may oras ako. Hanggang dito na lang po. Salamat po, Denise.